Balita, issue o interview sa mga nagbagang iskutanan. Magnum 45, pagpabati sa reaksyon o opinyon sa mga taong nanampigit sa balita. Magnum 45. Ano ang uluhan sa atong mga balita? Problema sa COWD. Dito ang di pahayag ang kasulbaran. Bisan pa sa gipagawas ka opinyon sa Department of Justice kalabot sa full intervention sa luwa. Sa Magnum National, kani Senator Trillanes kumbinsido sa ginusong kasong plano graft bato kang kanhi Presidente Duterte o Senator Bongo. Sa Magnum International, major Democratic donors dunay bahad bato kang US President Joe Biden. Sa Magnum Business, paspas kabagsaka sa inflation rate sa Pilipinas karong bulana gikabarakan sa PSA. Sa Magnum Sports, alas Pilipinas giparot sa Vietnam sa FIVB Challenger Cup didto sa kauluhan. Magnum 45. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino ug Magnum Eileen Acurin. Karong adlaw, adlawng Sabado, Hulyo 6, tuig 2024, karon sa detalye sa atong mga balita. Pamuta mga aksyon detalye sa atong mga balita malauna sa painomdom. Start by. Karon mga aksyon sa detalye sa atong mga balita, di pahayag ang kasulbaran sa problema sa COWD bisan pa sa gibawas ka opinyon sa Department of Justice kung DOJ na tumiyagi adlaw. Kini kung ibase sa pamahayag ni Mr. Fermin Harales nga magpadayon siya sa paglingkod isip IGM bisan pa sa maong opinyon. Paminaw siya atong pamahayag ni Mr. Fermin Harales kalabotini. Mas labaw nga ang desisyon sa korte kay ang opinyon sa DOJ sa kini nga mga kaso iila sa korte nga balido o pa-take over sa luwa. So balik na din sa ang among stand lugar is ihatag nato sa korte ang tahod sa iyang desisyon. We are also recognizing nga persuasive lang ang effects sa mga opinyon, especially kining sa DOJ. Pamahayag kadto mga igsoon ni IGM Fermin Harales. Samtang gitawag ni kanhi Mayor Oscar Moreno nga tonto si Mayor Rolando Carix Oy o gani kagawad Eric Salcido sa pagtago sa realidad sa sitwasyon sa COWD o sa Metro Park. Mato ni Moreno nga tungod sa DOJ opinion, migawas na karon ang kamaturan sa giingong pagpangilkil ni Oy sa Kubi.
gisuli nilang Clarix, silang Eric Salcedo, ilang gituis ang realidad. Na ila dayon nga si Oka man ani ang nagbira sa Metro Pacific, punto sila. Punto sila. Ilan ang gitago? Ilan ang gitago? Simple raman. Ilang gitago ang realidad. Kaya ang ila lagi, gusto man nila kilkilan ang Metro Pacific, na di man nila makilkilan. Hindi mo na mahimong. Hindi na mahimong. Madaot ang Metro Pacific kung magbayad sila ng resort sila sa korupsyon. Daot sila. Ako, panako nini kay kanang ilang pangtuis ba sa realidad. Forbida na karon na naanasad ng ilang kuan, kanang ilang say tawagan ni na ilang rally. Kasi man na tuyo sa ilang rally. Kanang ilang rally nawawan lang gid sila kay iintra man ang luwa. Na pag intra sa luwa na booking man sila god. Ila man na sayo kay katong kuan timing sad kayo. Unang pasalamat ko kang Congressman Lordan kay kung wala niya imbita ang luwa, dili to sabtan sa luwa ang very nature of the problem. Pamahayag gadto ni kanhi Mayor Oscar Moreno among gipaningkamutan karon may nabi mga igsoon si Mayor Orlando Clarix Oy in fairness sa gadto kanya o niya dayon parang matubag sa pamahayag sa kanhi Mayor sa atong dakbayan sa Ginoo. In the meantime, mga igsoon ato may nabi karon buntaga si Atty. Antonio Soriano dura ko'y pipila ka pangutani paabot gadto kanya usa siya mismo convener sa CWGG unya usa ka legal analyst. Attorney, may buntag sir. Ay June, Eileen, may buntag sa tanan. Sir, nalakbita ni Sir Fermin Harales nga tungod kana apay kaso sa korte o in fact gibasura man gani kutong kadtong ilang ang application for the issuance of status quo ante order o temporary restraining order tungod sa prohibition case nga lang gipasaka sa side sa mga regular COWD officers. Naging siya nga magpadayon gihapon siya paglingkod kay mabot pasabot niya nga maugi hapoy lugar magpabilin nga lugar magprevail mo patigbabaw ang desisyon sa korte. Attorney, between sa legal opinion sa DOJ o sa korte, asabay mas labatuod, asabay angay magpatigbabaw, attorney? June, between sa korte o sa opinion, korte man gyud ang magpaibabaw. Aha. Pero doon na siguro ang nahitabo ana yun, ang decision sa korte was earlier than the opinion. Correct. Oo. Mo nang nahitabo, di ba? Oo. Now, kung na opinion sa Secretary of Justice mismo, dili sa GOCC, kaya ang GOCC under man kanang Government Corporate Council, under man sa Department of Justice. So fortunately, ang Department of Justice na mismo gyud naghatag og opinion, mas dako kanang effect sa maong kaso. Now, kining legal opinion sa Department of Justice naa naman na. So depende sa both sides unsa ilang buhaton after that. Na may mga options June. Depende na lugar sa ila. But then, mas bukat ang legal opinion. Pero, huwatan pa lugar unsay buhaton sa both parties. Saan naman judge na implement naman. Now, nung na naman na subsequently doon na legal opinion sa Department of Justice. So accordingly, maghuwat na lang ta sa move sa both parties, sa LUWA o sa local water district. Now, asay tama, attorney, ang legal opinion ba sa DOJ o ang decision sa korte? Sa mong lantaw toon? Ang decision din sa korte, yun, ang korte is a different approach. Ang LUWA is a different approach. Ang LUWA's opinion is administrative. Ang judge order is judicial. Okay. Executive and judiciary. Ang judiciary nagsulti nga mo ka na, implement dahil na diretso, especially mga restraining order or dismissal sa petition. Yung judicial man na. Now, depende lagi na sa both parties dayon. Unsay ilang baton, Mr. Honorable Court, niya na may legal opinion sa Department of Justice. Mukini mo ka na. That's as decided sa Water District. Sa LUWA po na side, LUWA, niya na may decision sa opinion sa legal Department of Justice. Mas may itong buhaton ani. So, mo refer din sila sa Board of Trustees sa LUWA. Dili na pwede dyan nga walay lihoko nila. Okay.
Now, advantageous ba para datong gustong mag-issue og prohibition ang korte batok ning mao nga mga interim officers sa ilam nga mubalik sila dito sa korte nga Mr. Korte or Madam Korte niya may legal opinion o sa Department of Justice nga mao kini mao kana ning sukwahi man sa imo mismong decision, pwede ba nga balitaron mo ang imong decision? Diyon, dili na magsukwahi kay lain gid ang judicial approach ha. Dili gid nato pwede magsulti nga magsukwahi. Kay ang decision sa korte is independent from the legal opinion sa Department of Justice. Different gid na. No, depende gid na dayon sa local water board or sa LOA unsa ilang buhaton on the basis sa opinion sa Department of Justice mismo. Kay ang korte lang muhuwat naman lang sa doon sa ipasa nga motion or petition, muhuwat lang na sila. Dili lugar sila magsud dali mo din kay doon na opinion sa Department of Justice among i-reverse akong decision. Di sabi na yun, kay doon formal petition o formal motion, ihatag lugar dito, ipaya sa korte on the basis of sa Department of Justice. Different ang approach sa duha. Different attorney, no? Ang approach sa korte. Yes, different. But ang gibasihan sa korte sa pagpakanaw og desisyon, pareho ra o different gapon? No. Before sa legal opinion, of course, doon ay decision sa korte. Nga Yes. lugar sa submit nila ng mga petition or opposition. Now, subsequently, doon ay legal opinion sa Department of Justice. So kung siya maka-advantage sa legal opinion, mabalik sila sa korte. Okay. O man ang buhaton. No. So dili ni automatic yun na doon ay legal opinion. Mr. Court, ikaw na i-change na imong decision kay na legal opinion sa awayon korte. awayon pa. Awayon pa na yun. Now, Oo. kini po lugar ang water district, kay tunay may legal opinion, magsulat po sila sa Local Water Works Authority Administration nga doon ay legal opinion. You have to comply with the legal opinion. Dili gid ni automatic yun na they have to act accordingly. Ang both parties. So, kining LOA karon administrator, hibaon naman niya nga under that legal opinion, wala lugar sila authority, they have to act accordingly. Okay. They have to act accordingly. In the meantime, status ko lang una sa kasamtangan nga sitwasyon, but pasabot na amin naglingkod mga IGM officer, na may mga interim officers nga nagalingkod, magpadayon na una sila samtang lihokon nila ang dapat lihokon, attorney? Yes, yun. Kaya nga naman, nag-appoint nila is LOA sa taas. Diba? Ang LOA gid mismo nag-appoint sa ila through a board resolution. So that ang LOA karon dito sa Manila will have to act accordingly. Kay kining naga-appointed karon, they were appointed by the LOA. So LOA lugar ang sayop ani kayo ilagay tumanon unta ang legal opinion. So they have to go up. Ang LOA administrator karon has to refer the issue dito sa Board of Trustees sa LOA administration. Di ba? Sequence na yun Kining buhaton sa LOA is administrative na dayon because of the opinions sa Department of Justice. Dili sab nila na i-ignore ang decision or resolution or legal opinion sa Department of Justice. Kaya ang DOJ na mismo gayon ang naghatag na under that opinion, aya lang mo maka-take over kung doon ay default sa utang lugar sa water district sa LOA nga utang. So with that, on that basis, ang local LOA administrator must inform the board na legal opinion. We have to follow that legal opinion or dili. Give us instruction. Okay. So kining din sa local June, they have to act ordinarily kasi sila may gi-appoint dito sa taas. So ang taas ang mo take og action. O hinahinay lang sa mo din sa water district, withdraw sa packet, tanaw na itong legal opinion. Hina naman, dili sila makaresign kay nag-take out diya sila sab. So, depende gina sa both parties on sa ilang buhaton. Bukat ka itong legal opinion sa Department of Justice mismo. Okay. Now, what if og mauna ang decision or ang decision sa LOA nga, ato na lang ning pamuhason kining mao nga mga interim officers
kay kining tama man ang legal opinion sa DOJ. Unsa metabo sa katong nakaungong pangakaso, attorney, nga mausay gibasihan kansang decision gibasihan pod nila sa mga interim officers. No, kato mga interim officers, depende po na unsa ilang i-file sa korte. Yun. Kay ang korte will act only kung doon nagipang-file nga petition, doon nagipang-file nga pleadings. So doon na i-deny man to niyang prohibition or whatever, di mahuwat na lang siya kung doon na pa i-file. And then mag-hearing na po ang Honorable Court, aron makita niya unsa iyang decision na sa maong petition or pleadings nga ga-i-file sa both parties. Yun, the court will not act on anything nga wala sa iyang table. Okay. Wala ma-file officially. Now, kung mugawas ang decision sa luwa nga puwaso na kining maong mga interim officers, kining moapektar ba na sa maging decision sa korte? Nga Yes. muragwa na may pulos ni nga unsa pa kung buhaton ani nga gipuwas naman sa luwa ang maong mga interim officers nga murag nagresolbar na sa mga issue, sa main issue, attorney. Yun. Mo lagi, mo file gid og pleading ang local water kining water district nato. Mo file gid og Ang regular officers. Okay. Mo file gid sila og motion or petition whatever before the court. Okay. Kaya dili man mosulti ang court, dali mo din Kanya na opinion sa atong Department of Justice. Ako na nang i-dismiss nga mot an academic. Dili man sa ana dyan ang court. Ang court will act accordingly lang kung doon nagipang-file na pleadings or motion. So di automatic lugar nga ma-influence ang korte sa unsa may decision sa luwa. Dapat nasa'y aksyonan himuon sa mga petitioners. Yes, naaga yun. Dili gid siya pwede nga adto sila magbisita lugar sa korte. Judge, mo kani. Asa man yung pleading, saan yung petition? Dili na. Mo file gid sila accordingly. O appropriate pleadings or motion ilang i-file on the basis of the opinion of the Department of Justice itself. Kaya dili gid pwede automatic na yun. Dili pwede. Bisag may decision sa korte, nga diin gibasura kadtong petition para sa issuance of status quo anti-order, unya dayon na as a legal opinion sa DOJ, nagyapon sa picture ang OGCC kining, attorney. Now, considering nagpagawas nag-opinion ang DOJ, unya ang OGC ubos man sa DOJ, attorney, unya mura maggipasa sa DOJ, nagiman ang DOJ nga ang doon nagay direktang angay magpagawas og opinion mao ang OGCC, makapagawas pa ka og independent nga opinion ang OGCC considering nga naanay opinion sa iyang labaw nga mao ang DOJ, attorney? No, yun. Dili na pwede. Remember, ang OGCC, Office of the Government Corporate Counsel, is below the Department of Justice. Okay? Kung below the Department of Justice ang OGCC, they have to respect ang opinion sa iyang boss, ang Department of Justice. Yun, supposed to be ordinarily, referrals to OGCC, ma-appeal ka na sa Department of Justice. Di ba? Now, extraordinary man nahitabo, ang Department of Justice na mismo ang naghatag og legal opinion. Mas bugat ka na dyan sa legal opinion sa OGCC. Although ang OGCC dunay primary nga jurisdiction sa paghatag legal opinion sa mga government-owned or controlled corporation. Sila yun. But with this kind of issue, nag-take action ang DOJ mismo. Ang atong pangutana karon, ma-reverse ba na sa OGCC? Dili ka na ma-reverse dun. Ang nagsulti naman ang boss nila. Ang boss naman, oo. Wa bypass sa DOJ ang OGCC? Di ba angay nga pagdawat nila sa sulat gikan mismo sa luwa, gipasa unta ngadto sa OGCC, attorney? Dili angay? Ordinarily ina naman yun. We are na-surprise kita nga ang DOJ na mismo ang nag-issue. So ikaw lugar yun
manager lugar kita sa usa ka radio station, pero ang tagya nagsulti, yun ako na lang sa mag-decide ani. Wala naman tayo mahimo. Kaya ang boss naman nagsulti, ako na lang siya maghatag og legal opinion. So, unang mahitabo. So, hilom na lang kita. Kaya ingon man ang atong boss nga, ako na lang sa ani yun na. Di lang sa kakadyot, ako na lang ani kay importante kayo nga desisyon, legal opinion. May nag-react kaghapon pinagi sa text matod pa niya nga murag naghatag na kunog hayag nga sitwasyon sa COWD ang opinion sa kining sa DOJ nga ang decision sa DOJ o sa ang maging decision sa OGC maurag gapon ang or ang decision sa DOJ maurag gapon ang posibleng maging decision sa OGCC considering boss niya ang DOJ. Attorney, wala ka naging siya nga wala kunoy kanang busay nga mangibabaw mulapaw pa sa tinubdan. May figurative siya nga bahin sa mismong pamahayag nga di na lugar but pasabot niya nga di na gid magkapangibabaw ang OGCC sa decision o opinion sa DOJ. Unya dito sto mo siya nga makakreate na noon unya ning mga pagduda sa atong mga otoridad labi na lugar sa kining sa DOJ o yung manusab sa OGCC. Kay ang iyang una siguro mao nga ang tama unta niadto mao nga pagkadawat sa DOJ kay ang OGCC man mao primary dunay primary nga tahas sa pagresolbasyon naning mga iskutanan pagpagawas og opinyon diyon to tagipasa sa DOJ ngadto sa OGCC kining attorney. Yeah, correct man na yun. Mo lagi na between an employee and the boss. Mo prevail gid ang boss yun. Correct. Dili man gid pwede nga OGCC boss, ngano di mala man nimo gipasa sa ako. Ako untay nagatag og legal opinion. Dili man na pwede. Dili na pwede. Kaya they have to respect, ang OGC must respect the opinion of the higher authority. Ang higher authority dyan between GOCC and Department of Justice, of course, ang Department of Justice mismo kay alter ego ka na sa presidente. Duha man ni ka-action dyan na the first action is purely executive or administrative. The second action is purely judicial. Ang gihimo sa Department of Justice opinion is purely administrative or executive. Now, ang GOCC is below the Department of Justice. So they have to respect. GOCC will really affirm. Dili pwede dyan nga mag-go against sila sa legal opinion mismo sa ilang boss, ang Department of Justice. So kining extraordinary nga gihimo lugar sa Department of Justice, makapahilom na ni sa tanan kay mismo ang Department of Justice naman mismo ang naghatag og legal opinion. So karon ba sir proper na kon moderate na sa pag-file og kaso usurpation of authority batok ning mga naglingkod nga mga interim officers considering na pa mga legal nga mga hisgutanan kalabot na pwede man sila makapile na yun. Pwede man sila makapile. So depende lang na sa court kung ila ba nang i-accept or iyabang isulti sa court nga premature pa po pag-file, huwat lang sa kadyot. But again, the court will never act without anything on his or her table. Di agad data magsugod, okay, water district, unsa may inyong gusto. Dili man magsulti ang judge sa ana nga unsa inyong gusto. Kamoy mo adto sa judge by way of a formal pleading. Now, duha man ka-action din sa water district, judicial o administrative. Muadto din sila sa LOA board nga doon na may legal opinion, you have to accordingly. You have to withdraw or rescind the appointment of this local board because of the legal opinion sa maong Department of Justice. Sumuhuwat sila decision sa Local Waterworks Administration through the Board of Trustees. Now, kung unsa ilang action na yun, then favorable sa ila, human ang issue. Kung dili favorable sa ila, kaya wala sila gituman sa opinion sa Department of Justice, muadto na po sila dito sa Office of the President on the basis of the exhaustion of administrative remedies.
Kanaman lain na po ng judicial action na separate gid ni John. Always think about two things. One, ang administrative or executive function o ang judicial function. So both parties, doon na sila both approaches ma-avail ang executive function or administrative remedies or judicial remedies. So kana lugar yun, bugat gaygain ng gihatag sa legal opinion sa Department of Justice. Kaya nga naman, dili naman lugar sab sila maka-appeal kay justice mismo na ang nagsulti na mukini mukana. So they will have to act accordingly ang LOA and ang atong local water district. Mike, so nagkaubantak na buntaga mo si Attorney Antonio Soriano, atong legal analyst. Attorney, between sa two parties, kining gustong manghawa na ang interim officers o ang party sub sa interim officers, asa may tama? Mingon ang regular officers, may mga gitawag ng regular officers, kini mga giset aside ng mga officers sa COWD. Mingon regular officers nga panghawa na mo diya kay para mo balik nami. Pero mingon sab ang panig sa interim officers nga dili pa mi mo pahawa kay kami ang tama na ay desisyon sa korte. Naabay mali o puro sila tama, Attorney? June, actually June, puro sila tama. Puro tama. Okay, nga naman, ang water local katong regular na board, tama ilang huna-huna. Okay. Pero dili sila gid makalingkod because walay order either from LOA or from the court. Di ba? Siya tama ilang gisulti nga kami na dinhi kay doon ay legal opinion sa Department of Justice. Dili na automatic yun. Dili. Now, ingon po sa LOA, agoy, tuod ba na may legal opinion sa Department of Justice nga dili kami mak-take over? So maghimo dahil silang memorandum ang local, ang LOA nga, sige, kamo diha, hawa na mo. Kay doon ay legal opinion na sa among tumanon ang legal opinion sa Department of Justice. So hawa na kamo diha aron makalingkod na ang old board. Kana ang buhaton. Diligid nga sakto na ilang duha. Ang ingon sa interim nga dini sa mi. Of course, dini sila kay wala man sila gitagang order. Pero ultra vires daw, matod pas mga legal nga mga una-una, ultra vires daw ang paglingkod sa interim officers. Need pa ba nga dunay action sa LOA, himuon sa LOA nga kamo nga mga regular officers balik na mo o kamo mga interim officers pahawa na mo diha? Need pa ba nga ultra vires gikan kunos pagsugod wa na masubay sa balaod ang pagbutang o mga interim officers? Attorney? Dili sa June kay it needs further action. Dili man gid pwede nga kay ma-charge man sila abandonment mode kay supposedly ang ilang appointment is valid. Correct? Okay. Valid ang ilang appointment. It is incumbent upon their superior, ang LOA, nga mosulti interim board, hawa na lang kamo kay we will follow the legal opinion of the Department of Justice. So doon na dayo directive sa ilang doon na hawa na mo diha. They have to receive that directive. They have to receive that directive. And obligado sab ang regular officers pag sanong sa LOA considering nga sila sab gina-supervise man sa LOA. Attorney? Yes, dapat ang local board doon na po ilang filean of petition or pleadings or letter dito sa LOA. Please respect the opinion of the Department of Justice. Please issue ana lugar. Okay. But they will not act accordingly kung wala gayo sa letter gikan sa LOA board, regular board. They have to act either directly sa LOA or dito lugar sa korte. Depende dayo na yun. So daghan na kay avenue of solutions sa atong local board. Ang interim yun, di sa sila makapahawa without any directive from the LOA. Okay. Katapusan na lang, sir. Sa imong lantaw, nagkahayag ba nga masulbad na ang problema sa panubig sa Tunigpen, meaning sa ang gumunhap nga mihugpa karon sa COWD, or medyo nagkakomplikado? No, first line man lang ni John, ang decision lang ani karon will matter kung kinsa makalingkod sa board, either interim ba continue or ang old board ba. But the issue on water, magpabilin pa man gihapon, kay doon na may utang kunuhay ang water district sa supplier. Mo pa man ang issue karon yun. Mo man ang na-issue karon yun ang main
natabunan man lang na karon sa pag-take over Oo. sa interim board. Pero the main issue, ang unod gid yun ba? Oo. Unod sa karne, nga ang tubig supply or ang bayad, wala pa gid na ma-solve. Okay. Pero, at least doon na kahayag, kay makita naman nato, kinsa gayoy board nga i-recognize sa government. Okay. Ang interim ba or ang old board ba? Okay. Using the legal opinion sa DOJ attorney, o niya by force, ipapahawaon sa regular officers ang mga interim officer. O niya, may lampos sila sa pagpapahawa. Ma-charge ba sila sa interim officers? O kasalua nga kanang usurpation of authority? Pwede ba silang balihan? Considering wa pa may decision, wa pa may order ang luwa nga pahawa na mo di IGM o balik na mo mga regular, wa mo pa may decision. O niya, gipugos man pagpapahawa ang mga interim officers, milingkod pagbalik ang regular officers bisan pagway order gikan sa luwa. Ma-charge ba sila kining usurpation of authority? Attorney? Jun, kung wala tay balaod, pwede na nila mahimo. Pero naman kung tay balaod, they have to wait for the law to take its course. Dili man pwede Jun nga mulingkod lang ka dito. Kami na din kay tungod sa legal opinion. Remember ba ang legal opinion is only an opinion. Oo. So tanaw nato na legal opinion is only an opinion. Dili ka na final o dili ka na final. Yun naapagyoy decision sa korte nga naggibasura ang ila mismong petition for issuance of status quo anti-order. Exactly. Maghuwat gid sila yun. Lagi, kung buhaton sa regular officers, meaning kining local board, buhaton nila ang pagpapahawa sa interim officers by force, unya milampo sila, milingkod sila pagbalik, pwede ba silang i-charge of usurpation of authority considering wa pa ma-extinguish katong katudluan sa mga interim officers, attorney? Posible yun. Posible yun na. Kaya nga naman, ang luwa mismo, may appeal the opinion sa Department of Justice dito sa Office of the President. Di man nato ilinya dito sa administrative remedies. Administrative remedies, walay labot ang korte. Kaya ang legal opinion can still be reconsidered or appeal dito sa Office of the President because of the so-called hierarchy of authority. Ang pinakataas sa Executive Department June, ang Office of the President. So doon ay Department of Justice o legal opinion, pwede ba na nila makapataas, makasaka, maapilar sa luwa? Yes, pwede nila na manto sila sa taas, pinakataas. Okay, sir, katapusan na lang yun. Katapusan. Sige, John. What if magmaingon si Fermin Harales nga, mauwaw naman taaning kalakihan. Grabe naman, maulaw na ko. Munaog na ko. Manaog na lang tayo, mga interim officers, kay maukin mo ka na. Ma-charge ba siya dereliction of duty kung walay order sa luwa? Dili na po, John. Kay voluntary man nila, dili na ko luwa. Dili na ko magsamok-samok. Mugawas na ko. That is a voluntary act, yun. So, voluntary act. Di sila ma-charge o dereliction sa duty? Dili sila dereliction sa duty. Kaya supposedly, nag-resign sila. Okay. Kaya legal pa man to lang order, di ba? Pero di naman sila gustong samok. Kaya mga buutan man siguro ng interim. Lain naman lugar sa magpadayon sila, legal opinion. Di na ko maghuwat sa iyong apilar sa Office of the President. Ako na mismo as manager, hawa na ko, resign ako, Mr. Lua. So, kung buhato na sa interim officers, good as sulban na ang problema. Good as sulban na. Kaya nag-resign man sila. Meaning, ang stand-off between sa duha ka panig, sulban na. Pero ang problema in RW, problema sa CWD nga sa kubing nga utang daw, wa pang gidgapon. Padayon pa. So, ang gusto may na-alawtan kita gyapon consumers. Kita gyapon. Mo na nahitabo. So, pero at least yun, doon na roadmap unsay buhaton sa both parties. Okay. Either to follow the legal opinion or to resist the legal opinion and go up sa Office of the President ang luwa. Okay. Pero ang Water District Sub, mas maay na di nila pugson
but they have to file the necessary petition, motion, letter of pleadings either sa Office of the President or sa LUWA or dito sa Korte. Okay. Mga igsoon, pasalamat ni Attorney Antonio Soriano, ang atong legal analyst, convener sa CWGG. Sir, salamat kayo. Thank you so much, sir, sa mong panahon. Salamat og may buntag sa tanan. Medyo natinaw na to, natinaw magdumailin ang mga senaryo ba, no? Pasalamat ang Attorney Soriano. Niya speakers linya mga isun may nabita si Mr. John Actob, ang spokesman ni Mayor Clark. So, gusto ko mangganing direkta ang mahirabi ang atong mayor sa Rekbayan, pero tungod sayod tas pagka-okupado sa atong mayor. Sabado karon. Sabado pagid karon. So, bisan pag Sabado ang atong mayor trabaho gihapon. Aguban pa nito anas mga rest house. Nagpahulay gapon pa lang. Oo, pero ang mayor to trabaho lang gid gihapon mo na nga lipay sabta kay niya pod ang very articulate nato nga tigbaba sa atong mayor nga si Mr. John Actob. Sir, may buntag on the recast magdumadyo. Magnum June o Magnum Ailin, maayong buntag sa tanan o sa tanan tigpaminaw sa inyong programa karong buntaga, maayong buntag. Gingilngigan magugos pamahayag sa kanimero sa aton nagbayan nga si kanimero Oscar Moreno. That is why para nako very urgent ang lugar mong paninguha nga may nabi ang atong mayor. Now, in his behalf, ikaw as a spokesman sa atong mayor, considering sa mga ginakbitang mga polong sa kanimero sa aton nagbayan, paminaw sa nato para sa kada pangbar matuhog ug maayo ni Sir John Actob ang pamahayag sa kanimero sa aton nagbayan. Gisuli nilang Clarix, silang Eric Salcedo, ilang gituis ang realidad. Na ila dayon nga si Oka manani ang nagbira sa Metro Pacific, tunto sila. Tunto sila. Ilan ang gitago. Ilan ang gitago. Simple raman. Ilang gitago ang realidad. Kaya ila lagi, gusto man nila kilkilan ang Metro Pacific, na di man nila makilkilan. Hindi man na mahimong. Di na mahimong. Madaot ang Metro Pacific kung magbayad sila ng resort sila sa korupsyon. Daot sila. Ako, ako nini kay kanang ilang pangtuis ba sa realidad. Forbida na karon na naanasad ng ilang kuan, kanang ilang say tawagan ni na ilang rally. Kasi man tuyo sa ilang rally. Kanang ilang rally nawawan na gid sila kay iintra man ang luwa. Na pag intra sa luwa na booking man sila god. Ila man na sayo kay katong kuan timing sad kayo. Kunang pasalamat ko kang Congressman Lordan kay kung wala niya imbita ang luwa, dili ito masabtan sa luwa ang very nature of the problem. Maotong pamahayag sa kanimero sa aton nagbayan, pabuta sab katugitak na may karabuntaga si kani kagawad, kani konsyal Eric Salcedo, ang lead convener sa Bantay Tubig Movement. Sir John Actob, nabati mo pamahayag sa kanimero sa aton nagbayan, parehog kuno sa parehag sab sa kuno sabay na suna-una sa atong mayor gigtubag sa mga pamahayag. Sir. Yes, Magnum June, no? Ako sa ikuan gani karon na natuingon ni mga okupado sa mayor o tinuod okupado kayo si Mayor Magnum June kay gabi katong sa CBCP nga dinner sa mga sa obispo, no? Gitampuan sa atong mayor mga alas 12 na nahuman Magnum June. Unya karon napay KSB nato sa Barangay Tablon, so medyo okupado gyud, no. Salamat kay sa higayon nga gihatag gyud kanako Magnum June. Unya Magnum June, no, atong statement sa atong kanhing mayor kana Magnum June, no, ako ikay na nato nga ipanghimakap sa opisina ni Mayor Clark. Uy kay una bugat kay katuyan gi pasangil nga nangilkil, no, gani kanang word nga nangilkil pasangil na kayo, no, kay wa man gani mismo ang Metropac ug ugaling man gani tinuod kay ang istorya dili man nganong siya man ang nireklamo nga nangilkil. And then katuyan ingon Magnum John nga gituit ang istorya, siguro nasabtan naman siguro sa hinay-hinay sa katawhan nga tungod kay na okay na ning lambigisan bitaw sa kanang kontrata kay ang hinungdan gid aning tanan nga gubunhap karon sa atong problema sa panubig Magnum John ug Magnum Ailin kanimang no pagawas aning onerous nga kontrata nga sa inanginay nagkahatag na og kalandag nga nganong nakautang ang Saudi sa Metropac. So mo bisag unsa ra tugtuhog Magnum John mo magid nang hinungdan nganong giabot kini nga gubunhap sa problema sa panubig sa atong syudad tungod man ng kontrata o kakabahin ni Mayor Clark Oy Magnum John. Labi nang kanang rally karon na ipahimo sa mga
kwan kanang concerned citizen raman kana sila magdamjon, no? Kay nagpagawas kana sa ilang katungod, no? Kay labi na isip mga konsumante sa COWD apektado sa mga problema sa panubig na supply. Nagpagawas na po na sa ilang katungod o kay tungod din pressure makita nga naton magdamjon munang na ay ipahigayon nga mga rallies, and then yang gituis nga ipatanginlan niya si Mayor Clark Uy nga nangilkil. Siguro po sa hinahinay nasabta naman sa katawhan nga nung nagka-problema sa panubig tungod kay nanggawas, no? Pagsugod gid ani nga problema na okay po ang mga kaagi sa niaging administrasyon nga nganong na tipon og ni nga problema hangtod nga ni resort nga giputlan kita sa Kubi o panubig mo to nga sa hinahinay masulbad na pod kini, no? Pero ang problema sa internal diha sa Saudi ila na pod na nga mga lakang ug asa nila dalon ng mga kaso nila kay kita ang baruganan ni Clarice Oy kanang naglantaw ra gid, no, sa kinabag-an nga kaayuhan sa katawhan nga dili maputlan balik og ang supply sa panubig sa tong dakbayan magdumdum. Sir John, salamat kayo. Manginaot ko nga basin magtagaan mig panahon sab sa ato sa dakbayan. Taliwasin pagkaokupado man ang gakawa ko magdawali pagsamok ba, no? Sa iyong pagkaokupado halos wala ay paulay, no? Ang ato sa syudad mao nang kanabang kay nakasabot ko sa sitwasyon mao na nga gapanagana ta. In fact may mga panahon nga may panahon sab gani nag-text ta, no? Pero mo lagi na tungod sa iyong kaokupado. Basig matagami ni mong panahon, Sir John, sunod semana, basig may nabisab namo ang ato sa dakbayan, patabang minimo. Ato itabot ka niya magdumdum. Wa man ko mag-ingon nga wa ko'y salig nimo kay ikaw mismo, very articulate, no? Mayo man ka mo istorya, matuhog man nimo, dapat ang tuhugon, ug mabutyag man nimo, ug sa may angay pod nga, ug sa may nasunod na sa atong mayor, ako nga, murag malipay sa bilugar nga na, andin magkakanabi na mo atong mayor sa dakbayan. Salamat kay Sir! Salamat kay Magdum Jun o Magdum Aileen, may buntag sa tanan. May buntag. Inyo na ba't mga igsoon? Si Sir John Actob, medyo gibahin-bahin na ito nitong oras magdawin, kay medyo nakastarme na ganing medyo taon-taon si Kunsel Eric Salcido. Atong gitag kami nabi. Unya naka-reply sab, sukad kagapon, mga 2 days na masiguro kung sige text ni Sir Fermin Harales, di siya ka-reply ba? Karubunta, naka-reply siya, namatong pa niya. Okay, Sir John. No? But pasabot, nag-imagod ko nga, Sir, good PM. Gabi man siguro ni. Hope available na ka for interview ugma between 7 a.m. to 7:15. Mga kong gimbensyon ganyan diri. Unya, gibutagin ako, available na ka. Because several times kung nag-text niya nga para mabalansi, kung tuyo mga action, para balansi lang yun eh. Para walay magmahay. Ning mga hiskutanan. So, gibutagin ako, available na ka. Karon lugar nga buntag. So nag-text man siya, okay Sir John, subot pasabot nga available na siya. So humanta man nabi si Kunsel Eric Salcido, hinabion sab nato si Mr. Fermin Harales ang IGM. Doon na patay penomdom, alas 7:20 sa among pagbalik may narabi na nato si kani Kunsel Eric Salcido, ang lead convener sa Bantay Tubig Movement.
Ninaspikas din niya si Kani Consul Eric Salcido, ang lead convener sa Bantay Tubig Movement kon BTM. Kagawad sir, may buntag. May buntag, Magnum June, Magnum Aileen, may buntag, labi na sa Katawas, Tacbayan, sa Cagayan de Oro, may buntag ka natong tanan. Sir, unahon sana ako, nabati mo pamahayag ni Kani Mayor Oscar Moreno, may kanabigitan sa inyong kinang inyong rally, yun na, nabati ni mo? Gibabati, di palang dugay. Nabati na ako, Magnum June. Okay, para di na ako ipabati pag-usab. Para di na ako ipabati pag-usab kay ug ibalik-balik nato medyo di mayo paminawon magnabayli no. Now, diretso na lang sa imong reaction tuod. Kining konsyal, labi na katuingon nga murag ang katuyuan sa maong rally-rally do na siya gilitok. Nga gusto na mo nga matubag nimo, konsyal, sir. Pagpangilkil og tunto ba to yang kingon? Na siya gigamit term nga tunto na siya gigamit nga pagpangilkil murag ang duha ka mga pulong gi kuha niya, murag di lang ikaw kundi apil na lugar ato mayor sa Dakbayan. Natubag na sa tigbaba sa ato mayor ang nasgutan nga bahin. Yes, sir. Magnum June, una-una ako lang balikon kadali lang ha sa 2017 sa pag-file na to o pagsupak na to sa kontrata. Iyan naman may gipadungog-dungog daan pero wala niya ngandi ang mga ngalan. Lahi karon kay ginganlan niya ang akong ngalan. Salamat ko nga ingalan niya ang akong ngalan kay sa tinuod lang Magnum June. Dili man kami ang katago-tago. Siya man ang katago-tago apan sa iyang instruction, gaduda ko sa iyang instruction sa mga board of directors nga gitago nila ang kontrata pa kaniadto pa Magnum June. Muna nga karon nga namin siya tunto, siya siguro ang tunto dili ako kay sa una pa man ning ipagawas nako nganong maugat o maulit o masuko man siya basta dako na akong pagtuo nga siya gyud ang architect aning tanan sa kagubot. Dili ni magkagubot Magnum June kun dili tungod ni Mayor Oscar Moreno. Unya miin sa pagpangilkil Magnum June. Nabuniog na mas Cagayan de Oro nga na kunoy tao nga nagdawat sa 2 pesos kada cubic meter sa tubig. Nya kana kuno nga tawhana mo nang gapangugat mo nang abogado kuno sa Metropac. Magnum June. Muna nga sus Ginoo ko sukad sa kong pagkatungdanan kining Magnum June wala man ko makusay sa pagpangawat. So sir pagpapadayon kasi mo gidudahan anang giyan nga nagdawatag 2 pesos. Matag di lang sana ako isgutan Magnum June pero sayot ang katawan kung kinsa na ilang ipasabot nga kinsa nang gadawat sa 2 pesos. Magnum June tinaot nga masabtan nimo nganong di sana ako nganlan. Okay, kay pagmintag mga abogado sa Metropac, naarabay pa mga abogado sa Metropac. Lugar nga no andin magkadunggan nato. Na may daan nga abogado pero kini siya nahimo gid kunong abogado nga gani ka pangugat. Alos magsingkita kay gusto niya nga kining walay magsupak-supak lugar Magnum June. Sukat pa man sa una Magnum June sa diyang nag-file tag resolution o nag-file tag kaso sa PCC. Muna ni iyang kinaiya ito, muna ni iyang gibuhat, muna iyang gipanghimos amo kaming tulo. So, doon na kay pagduda nga abogado nga dili soldado sa Metropac pero murag gapangabugar buto sa buti mo. Oo, gapangabugar. Okay. Gapangabugar. Kay tingala ko Magnum June nga ang among tinguha maura man gyud unta nga wa di may supak sa Kubi Magnum June or sa Metropac kundi supak ni sa kontrata katong provision nga every 3 years ang increase. Hindi manggaling ma-resent dito na lang tas amendments na lang unta. Pero tingala ko nga gapangugat man pud na siya niya sukad pa sa una Magnum June gipadayon lang ni Eric Salcedo ang kining pakigbisog anang tubig kay dili ta gusto nga mapiktahan ang atong mga igsuon nga mga kabus Magnum June. May man siya kay spian man siya. Naman siya sa tabok-tabok naman siya gapuyo diya sa Robinson, diya sa taas o diya sa kining Pueblo. Muna lugar di niya mabati ang among nabati Magnum June. Sa ako lugar Magnum June sabton ko na lang sab siya kay labi na nga kisi-kisi na siya nga mudagan o mayor mo lagi na Magnum June nga usbon ako kining gimo nato pagpagawas lamang sa among katungod nagrally mi Magnum June
kay tungod basing wa niya masabi kay kung gibali-bali la unta niya ang 17,280 dili man mi mo ana diya sa water district kay gani nagpadala mi og communication tanan nga proseso among gimo pero gipasagdan manggod nila aya man sila nag-ingon through interview nimo pero sa action wala man dito sa board nila sa interim board muna nga sa interview lami kayo paminahon yan wa man namo makita nga ilang action maski na lang di man mi kinanan og positive nga tubag kundi negative or ningon na lang sila nga gisgutan namo ang inyong petition sige imbitan na lang unta mi kung padungog sa amo nga ilang gisgutan sa during sa meeting ako lang magnumtune nga ang iyang binuhatan ni Mayor Oscar Moreno iyang gibato ka Mayor Clarice iyang gibato kanako pero iya ra man ang binuhatan tanan magnumtune ambot lang kung kinsay ka pangilkil nga kining tao wa may lain sa una nga ngisi-ngisi dia sa ngisi-ngisi dia para sa picture sa pagpirmahay sa kontrata magnumtune kay kung wala lang ni siya nakapil-apil sa tubig dili ta magubot karon ang Cagayan de Oro parte sa panubig magnumtune niya ang nakanindot pa gyud kay mangugat halos ikamatay niya nga ang among gipanghimo imoon sab niya unsa iyang gusto nga imoon na pakadipinsa siya sa Metropac magnumtune kaya ang among gidepinsaan ang katawan man sa takbayan labi na mga konsumante magnumtune kay sukat pa man ni ang atong pakigbisog 2017 ipadayon lang nato antud karon magnumtune. Okay, now arita sa kasamtangang sitwasyon to sab labi na kining pagpagawas og legal opinion sa DOJ kining konsyal unsa may sunod ninyong lakang to daghang mga gilakbitan ganina si Attorney Soriano nga angay paghimuon but mitumaw sab kining matungod sa plano ninyo nga lugar plano sa panig nila ni Director Jerry Canyo nga basig ilang pasagaag usurpation of authority ang interim officers kay gikatiga naman daw ang ilang side sa ang side lugar nila ni Director Canyo sa opinion sa LOA. Di man gani sila gapangay opinion sa LOA. Sa DOJ. Kundi ang LOA may gapangayo og opinion sa DOJ. Unya imbis nga modapig dito sa LOA ang opinion sa DOJ nakadapig maganinoon sa ilang mismong side kay masabot man sa pamahayag sa opinion sa DOJ nga walay basihanan o dili husto ang pagbutang og interim officers daw diha mismo sa COWD. So sa inyong sunod nga lakang tuod Sir Eric. Una-una magnumtune ang iyon nato ang interim GM o interim BOD nga mubakita lang sila voluntarily para dili ni madugay pang pagsulbad sa problema nga gitubang karon labi na nga matud pa ni Attorney Soriano ang problema gyud mao man ginang utang mao man gid na ang kanang mubayad ba or dili nya kanang increase pud kanang kontrata June mo na lugar para masulbad og dali ihatag na lang sa na may kining jani kanang opinion o legal opinion sa DOJ. So sa ako lugar naghangyo bansa ako mga kauban sa convenor na kining mubakitan lang sila voluntarily para wala na isamok magnumtune. Kay kami sa lugar sa Bantay Tubig maglibog mi kinsa among tubangon ang interim ba or ang regular magnumtune. Pero nakita na mo ang among basihan na moatubang mi si regular tungod sa DOJ nga legal opinion magnumtune. Basta siguro kung magmakahi gyud sila sa pagbakate lugar ang interim di sa nato isulti magnumtune kung sa itong pagabuhaton lugar ulatan sa nato kung sa po mga action po sa regular insakto tong gingon ni Attorney Soriano na minaw man ko sa iyang gipamulong nga lugar kuito nila ang atong mga ahensya sa gobyerno nga naay katungod nga mo hukom ana magnumtune. Muna nga di sa nato mag-meeting sa mi sa meeting mami ugma sa
Lunes, lugar di na laksa na ako pangunahan ang atong mga kauban sa convenor kung unsay desisyon kung unsay buhaton sunod Magdum June. Kagahapon may pamahayag si Mr. Fermin Harris nga padayon ang ilang paglingkod isip mga interim officer. So mura og ang imong panawagan nga mo bakit na lang ta sila murag layo pang posibilidad magdumay no. Ag ako nga usabas mga opsyon inyong giplano nga mao nga suwatan ang luwa nga kamoy na ngayo og opinion sa DOJ na ang DOJ nga mao kini. So sundon irespeto ninyo ang unsa may gipagawas nga opinion sa DOJ. Usaba na sa mga opsyon inyong giplano. Ang Sir? among opsyon nga giplano sulatan namo ang OGCC dili ang LOA. Okay. Magdum June nga ilang manduan ang LOA nga mobakit na kay under man sila sa Magdum June sa OGCC. Okay. Mo na ang among plano Magdum June sa OGCC gid mi nga among i-state dito nga dili na nila langanon pagmando dito sa LOA kay para dili na makagubot para masulbad og dali ang atong problema sa panubig nato di stock bayad sa Cagayan de Oro. Di na gani opinion pa inyong gikinalan gikan sa OGCC kundi order na ngadto sa LOA nga lugar i-recall kining mao nga mga interim officer. Kay naa na may opinion ang DOJ nga mao'y boss podayon o labaw mismo sa OGCC, di ba? Tinod na Magdum June. Ako na di na mi sa LOA dito na sa OGCC dito. Okay. Okay, so in the meantime, unsa man ang inyong matagaron niya nga pagpagyan o katong giplano nga lugar protest rally mapadayon pa ba to samtang naa pa ang mga interim officer or hold lang sa? Hold lang sa lugar meeting kami sa Monday Magdum June. Amo lang sang ulatan sa kung unsay linugdangan aning kalinaw nga makabot ang kalinaw o kinsay ang insakto nga tinuod nga GM o ang tinuod nga BOD Magdum June. Nadayon ba tong meeting ninyo sa Kausa toon or wala pa? Next week pa Magdum June. Okay. Sir, salamat kayo. Thank you so much. Lipay kay ko ang nagkanabita kay kagahapon murag isnab nimo akong text do ka text. Nagmahi man tele na ko amigo nako no. Busy kay kagahapon. Busy pud ta Magdum June sa pagtangin na bitaw Magdum June. Lagi nasabtan ako. Labi na kay naa kaning mao nga kalihukan nga murag nakadugang siya mong pagka-busy pag-okupado. Pero nag-reply ko kang Magnum Eileen. Yes, Lipay kay ko. Salamat sir. Thank you Salamat kay Magdum June sa pagkatawag kayo na nga mapabot nato sa katawan ang atong tumog tinguha sa bantay tubig. May buntag ka nato. May buntag. Inyo na bati mga igsoon si County Council Eric Salcido ang lead convener sa Bantay Tubig Movement kon BTM. Alas 7:38 sa buntag sa magbalik naka-reply naman yun si Mr. Fermin Harris ato siya manabi sa magbalik kuman sa Benumnum. Standby. Kining
Magnum 45. Niya na speakers linya si Mr. Fermin Harales, ang IGM sa COWD. Sir, may buntag. May buntag, Sir John, ang sa atong mga tigpaminaw sa Magnum Radio. Sir, medyo lang kung intriga gamay. After nagpagawas og legal opinion ang DOJ, medyo di ka na mo gakadali mahinabi. In fact, may mga text kung di wa kay reply. Nakaapektar ba ang legal opinion sa DOJ sa medyo naandan ni mong mga kalihukan before sa nasgutan nga opinion? Na ang tinuod giadto kita sa kauluhan. Okay. Kaya before pa nimo na forward sa ako tong DOJ opinion, namanggoy mga gisabutan namo dito sa kauluhan sa targets for the month. Uban nato ang administrador sa LUA, si Attorney Moises Salonga. Ingon man si Chairman Ronnie Ong, dito gud mismo sa LUA nga office. So for the last 2 days na kita dito para i-plaster usab ang mga dokumento nga gikinahanglan para sa sunod nila nga Board of Trustees meeting sa LUA. Okay. So mao kadto, Sir John, nga gitutukan sa nato ang trabaho. Pag forward nimo sa ako sa DOJ opinion, it was the first time I saw it. Nga, kita man ako nga kinahanglan sa tunan pag-ayo, ilabi na nga naa sa korte nga kaso bahin sa legitimacy, ato ka nang gaisalig sa korte sa luwa nga takeover. Aduna usay DOJ opinion nga na forward nimo sa ako. Salamat, Sir John. Unya aduna po dayoy opinion nga gikan sa legal department gid sa luwa. So for purposes nga mausa ni sa pagtuon, gihimo na akong limited unya kanang ang atong paghinabi kay para makatutok kita and parihas ni inikal nga hisgot. Mas matubag nato og punto por punto ang mga nasa DOJ opinion. Kadtong dokumento mga igsuon, kadtong legal opinion sa DOJ, ang nag-forward kanako mao si Dr. Jerry Canyo. Unya dayon dunay lang dispositive portion nga una kong gi-forward kay Sir Fermin, di man klaro kay gusto ko magkakuha reaction diretso. Mao tong gi-forward nako ang tibuok yun. Siya man talito ka mga pages sa mga dokumento. Gi-forward ko kay pito. Gi-forward ko sa iya para nga magkakuha kong reaction sa gikan niya. Unya dayon, by the way, kay mo na itong pro sa mga igsuon, no? Nga para nga mabalansi yun. Ug niya din makuha nato ang tanang panig, kay mo na itong tuyo. Now, nasgutan ba ninyo to, considering that time, nadawat na nimo ang kopya sa nasgutan nga opinion, during your meeting dito sa kauluhan, nasgutan ba ninyo ang maong nga legal opinion sa DOJ? Sir Fermin? Sir John, trabaho ragid ang gihisgutan dito. Una, pangayuan kita og report sa miaging usa ka bulan nga operation sa full intervention. Okay. Mao tong unsay atong achievement sa nabuhat sa water security plan. Unsay nabuhat nato sa pag-utingkay sa posibleng naay mga posible quote-unquote irregularidad o anomalya sa financial o technical. Ang atong mga gabuhaton sa matag adlaw. Unya ang giabot dayon kining opinion pagkahumana sa among meeting. Nahisgutan ko sa na-brief ko sab sila bahin sa kining gahimuon nga prayer rally ug asa gikan sad ang nasiguro ba ang atong mga seguridad sa mga facilities, motong among nahisgutan. Pagkahuman niya na, murag gabi naman siguro gali ni mo na forward sa ako, Sir John. Murag, oo. Ibasa ko na yun. Salamat sa pag-forward sa full nga copy. Makita man din Sir John nga una, gitanaw ko gud pag-ayo nga, it is with regret, kanang second page, nabutang din nga, this department is unable to render the requested opinion as it is the ODCC that has primary jurisdiction over your queries. So sa ato pa, sa kining upat ka mga opinion nga gipangayo ni Attorney Moises Salonga, Luwa Administrator sa DOJ, miingon diretso ang DOJ sa maong nga page nga, with regret, ang departamento dili
makarender og requested opinion as it is the OGCC nga naay primary jurisdiction. Sa sunod nga pahina, gihisgot sa dinhi nga nonetheless, for your own information and guidance only, the discussion below deals with specific issues you raised. So, while ilang giingon nga we regret nga dili sila makarender og opinion kay OGCC dapat kini for purposes of information and guidance only, ila kining nahisgutan. So, una sa ato nga nakapahayag nga di ay sa takeover sa section 36 nga default nga pagsabot dinhi man nato dayon madiretso og tan-aw kining tanan nga gahisgutan pod og atong gakadunggan sa in cases nga takeover nga ang luwa or administration ang tawag aning section 36 may designate each employees or any person or organization to assume all powers of policy decision and the powers of management and administration, including but not limited to the establishment of water rates and charges. Labi na kining sunod, Sir Jun, the dismissal and hiring of personnel, the purchase of supplies and equipment and materials, and such other actions as may be necessary to operate the utility efficiently. Naday hisgutanan, Sir Jun, sa unsa day tuod ang gatawgon nila og kanang legalidad sa pag-take over. Kini manggong atong gitanaw, naay hisgot sa default, no? Katong atong sige kadunggan nga, only default ang rason nga maka-take over sa non-payment of obligations. Nahisgutan man siguro na, Sir John. Unya, ang nakita nato din nga sa hisgutanan sa authority to issue guidelines and policies na hisgutan man kana, ang atog yung gitanaw nga ang default does not only mean payment of obligations nga financial in nature, pero naay gibutang dito nga or other obligations. Kaning legal po ni sa legal po nga departamento sa luwa nag-ingon nga kining default buot pasabot ini dili lamang ang obligasyon nga naa dinha sa loan, kung dili sa other obligations nga kinahanglan i-render sa usa ka water district. So ang atong buot ipasabot niini nga dili lang payment of principal of interest ang buot nila ipasabot unit sa outstanding bonds, pero naigingon nga or other obligations. Ako sang basaon ang kumpletong linya, Sir Fermin, ha, para nga sa atong kaigsunan. Nakabutan diri section 61 gikot lang diri, no, loans unya letter E, default. In the event of default by the local water district in the payment of principal or interest on each outstanding bonds or other obligations to the administration, the latter may, without the necessity of judicial process, take over and operate the facilities or properties of the district. For this purpose, the administration may designate its employees or any person or organization to assume both the policy-making authority and the powers of management, including but not limited to the establishment of water rates and service charges. Moro man yung gi-underline ang maayo pod sa nasgutan ng opinion kining Sir Fermin. Yes, pero naa po din nakahibutan sumpay sa maong gikan adtong policy decision including but not limited to establishment. Yes, nakabutan dire, sir, no? Tiwason ako. Pakitiwas ko, boss. Including but not limited to the establishment of water rates and service charges, the dismissal and hiring of personnel, the purchase of equipment, supplies or materials, and such other actions as may be necessary to operate the water district efficiently. Such policy making and management prerogatives
may be returned to the Board of Directors and the General Manager of the Water District, respectively, when all of its overdue accounts have been paid, all its reserve requirements have been satisfied, and all the causes of default have been met. Mo na sa ang gahisgutan na to. Mo padayon lugar ta dayon dito, Sir John. Pero kini bang local water district nga failure to perform or violation of any of its obligation under the financial assistance constitutes a default of other obligations, kanang gaignon, or other obligations under PD 198. Buot na to ipasabot nga ang atong pagtanaw ana nga ang Section 36 sa PD 198 as amended nag-provide nga in the event of the default by the district in the payment of principal, so and so, or other obligations, kining bondholder or creditor shall have the right to bring an action before the appropriate court to compel the payment of such obligations. Ang plain reading ani of this provision, Sir John, ga-suggest nga ang local water district's failure to perform its obligations under the financial assistance contract constitutes a default of its other obligations based on the plain meaning of the phrase. So, importante kayo, Sir John, nga tan-aw ng Section 36 sa PD 198 as amended. Una, ang word nga obligation. Kining obligation sa Civil Code of the Philippines, gidefine siya, Sir John, nga judicial necessity to give, to do, or not to do. Ang Civil Code further provides that obligations may arise from, among others, contracts, and that obligations arising from these contracts have the force of law between the contracting parties and that they are required to comply with the same in good faith. So, napadayon din ang opinion nato sa luwa nga this shows that the word obligation refers not only to the payment of money, dili lang pagbayad sa money or the provision of services, but it also encompasses fulfillment of any condition that contracting parties may agree upon. Dili lang bayad sa salapi nga nahulman, kung dili sa apil sa mga nahimutang sa kontrata nga obligasyon to do. This means that the inclusion of the term or other obligations, quote-unquote, or other obligation other than the financial matter, necessarily denotes that the law intended to include obligations other than financial obligations agreed upon by the parties. So, padayon ko, Sir John. Sige. Segundo, ikaduha, is the word payment. Kanang pagbayad. Kay nadunggan ko man gani na gahapon sa atong mga higala nga empleyado kung man mo magmisa kagahapon dito sa CAUD nga naay bayad man nga gibayad ang water district. So nadunggan ko na dito sa second floor sa James office. Pero according to Article 1232 of the Civil Code, Sir John, of the Philippines, it provides that ang payment means not only the delivery of money but also the performance in any other manner of an obligation. Performance of an obligation. Naay mga Supreme Court's decisions, jurisprudence ni Ana, Sir John, particularly kaning Standard Chartered Bank Philippine Branch versus Philippine Investment Incorporated, nga clarify kadto nga desisyon sa Korte Suprema nga ang payment can also include other forms of performance that satisfy the obligation of the parties involved, such as the provision of services or the provision of some other form of performance which would satisfy the obligations of the contract. So clearly, ang payment refers not only the payment of loans or bonds, but also include the performance of other commitments nga naa sa kontrata. Other commitments nga naa sa kontrata agreed upon by party in contracts. Ato sang tan-awon karon ang kahimtang ano man tuod nga naay grounds for the full intervention nato. Itunan pud nato, Sir John, nga ang luwa ga-issue og certificate of compliance to the appointment of board of directors, GMs, key officials, and water districts. Sa hisgot namo ni Atty. Salonga dito, wala pa mi nakahibalo sa DOJ opinion kung dili gatan-aw na mo ang operation sa CAUD. Nakit-an dito sa financial assistance contract nga di ay ang kung nga ikaw obligasyon sa luwa kay naay kontrata nga doon, kinahanglan og certificate of compliance dili lang ang GM,
ang board of directors nga appointed kung dili gali apil ang department managers ug supervisory level kinahanglan i-approve kini sa LOA na hisgutan o we found out nga si GM Yang ug ang iyang mga appointed nga key officials were not yet confirmed by LOA. Usa ka findings na namo. Second, ang COA have qualified opinions of the operations of CAUD. 5 ka tuig nga qualified opinion. Apil dapat na siya dito tan-awon sa performance nga buhaton nila sa ubos sa kontrata o ubos sa hisgutanan sa default. LOA have identified failures of CAUD to comply with standards and regulations. COBI-CAUDI contractual issues. Apil na. Supply disruption sa May 14, 2024. Naputlan og tubig ang Cagayan de Oro nahimo siyang national security matter. Napurisyo ang katawhan tungod kay dili lang 2, 3, 4, 5 ka adlaw nga wala tayo tubig, ilabi na katong gamay og pressure. CAUD's non-implementation of sewerage and septage mandates sa Clean Water Act wala kini natuman. CAUD's non-implementation of delegated NWRB functions. So kung tan-aw nimo, bisan gali dito sa kontrata sa financial assistance contract, naagali dito ang NRW nga dili dapat mulapas og 20-30%. Ang atong kontrata sa financial assistance, klaro na siya, Sir Jun, unya ang atong aktual nga NRW, non-revenue water, is between 50 to 56%. So kini lugar nga mga gitan-aw nato nga obligasyones nga wala na perform, mo'y gitan-aw sa LOA nga appeal siya sa pagsabot sa default. Unya tungod kay kining tanan hisgot man lugar ni ang opinion sa DOJ nga giingon lagi nila nga dili unta sila mo render kay UGCC pero for purposes of discussion mao gihapon ning ato karon Sir John. I am actually bringing to public the idea ug ang posisyon usab sa LOA sa legal nga matter. Pero mao kini ang atong general nga pronouncements ana Sir John nga kini nga hisgutanan sa legitimacy is with the court. Unya gatahuro ni ana pirmi kanunay ang korte kay naa may file nga TRO kato bitong prohibition og status quo ante nga na-deny ang ilang TRO. So sa atong tan-aw, giila sa korte ang balido og legal nga atong pag-take over og full intervention dinha. Mao nga kining opinion is maybe of help. Ang LOA manggali ang nangayo niini nga DOJ opinion. Gahulat kita sa OGCC opinion pero magpadayon gihapon ka nang gi-file nga kaso nga napildi sila sa ilang pagkuha sa TRO. Okay. Ang sunod dayon nga mahitabo is what do we do in the meantime? Ang atong tanaw, ang korte, ang RTC sa Cagayan de Oro nagingon man nga balido og legal ang atong pag-take over. Magpadayon ta sa atong ginbuhaton. Na aming mga initial nga ato lugar gusto ipaluwat Sir John kung mahimo. Ang initial findings sa interim board nga among nahisgutan ngadto sa administrador si Attorney Moises Salonga o ni Chairman Ong sa atong pagbisita sa kauluhan nga kaning una naay multiple qualified opinions from at least 2017 to 2002 buot nato ni siya nga busisihon kay unsa kini nga mga qualified opinion nga kada tuig man o dili man gaka-comply sa management. Ang naapoy giingon nganhi nga naay mga board reimbursed for personal and questionable expenses gatan-aon to pud ang mga detalye ni ana. Kining atong NRW fund partly released by DBP to address the high NRW. Pero ang NRW sa miaging tuig 56.53% lang gihapon despite the release of some 200 million. Nganong taas gihapon kaayo ang NRW per CAUD's annual management report. Ang DBP loan was supposed to address NRW, pero ang NRW has remained essentially the same. Unya, in the meantime, more than 200 million of the loan has already been released. Mao ka ng atong gatanahon. So, kung tanahon po nimo, NRW is so bad nga ang CAUD throwing away 35 million cubic meters of
water annually which CDO residents are paying for. Gabayaran kini sa mga residente o konsumidor sa Cagayan de Oro. So, kini lugar atong tan-awon nga sila ni GM Yang o si Miss Lee led nga board is distracting CDO residents from the problems besetting CAUD under their management. Kaya kung tan-awon nimo ang pagputol baya nahitabo sa ilang panahon, ang wala ang taas nga NRW nahitabo sa ilang panahon, wala man may lain nga tuyo aning full intervention, Sir John, kung dili i-correct ning mga butang. Okay. Kanilo lang atong nahisgutan karon, what are they trying to hide? Kung ato lang tan-awon lugar ni, atong i-tan-awon kay basig na ansiran sa danguban aning COA findings na, nganong qualified opinion man why did they fail to address COA audit observations? Unsa may gihimo sa board to do sanction atong mga responsable sa mga naa sa COA nga findings? Kani lugar manawagan sa DOS Cagayan de Oro, ako raman din haog kanang gamay nga staff nga gi-authorize kita nga i-hire kay naaman tay in the full intervention naaman kita katungod sa pag-dismiss og employees o pag-hire og personnel. Atong i-assure ang Cagayan de Oro nga mga residente nga taliwala ni ining tanan ang tuyo nato nga ang interim general manager o ang interim board naa dinhi to address the issues unya fix the house in CAUD. Kaning taas nga NRW gawas nga maexplikar unsa may way forward ani nga buhaton kay dugay naman ni kaayo nga 50% gihapon. Anya ang gabayad ani ang Cagayan de Oro nga man nga mga residente. So sa kinatibuk-an tan-aw nato Sir John, ang kaso sa legitimacy na as korte mutahod lang ta sa korte ni ana ug unsa galing ang latest ana nagmotion for recon man sila ni Jerry og iyang mga kauban sila ang GM Yang dayon nahibal-an ko pod nga bura og nabalihin sa lain nga korte tungod kay naay ilang motion for inhibition. So ato na lang asang hulaton kay ngadto may opinion, the opinion ni DOJ o GCC o any other opinion, apil na silang Attorney Sarmen, silang Attorney Soriano, are opinions nga pwede siya makakumbinsi sa court. Pero ngadto ang korte, ang mahibalo, ang korte ang naay katungod o ang judiciary ang naay katungod ubos sa konstitusyon sa Batakang Balaod nga mo interpret sa unsa dapat ang matuman. In the meantime, atong ipaluwat nga ang korte nag-ingon nga balido o legal ang atong pag take over sa full intervention sa CAUD. And we rest our case din Sir John. Okay. So pasabot magpadayon gyapon inyong paglingkod isip interim officers. Yes, Sir. Okay. O magpadayon o klaro ang atong mandato balikon ta sa direktiba sa presidente unya ang mandato sa LUA to find comprehensive solutions to the problem besetting us, the crisis situation sa tubig, panubig sa Cagayan de Oro. And we assure Cagayan de Oro residents nga ang interim board o interim board of directors will do just that. Maningkamot kita sa kadaadlaw, di na siguro kaita gaka-interview ni mo Sir John Pasilua, pero gatutok ta sa trabaho din kay para naatay accomplishment. Karong pitsa 11 sa Hulyo, aduna may, if I'm not mistaken, the Board of Trustees sa luwang meeting, dito nakatutok ang atong 1 month nga accomplishment of paano usab sa mahuman ang 6 months nato nga interim management. Okay. Sir, salamat kayo. Good luck. Salamat, sir. Salamat kayo, Sir John, sa kahigayunan. Inyo na ba mga aksyon ng IGM sa COWD? Alas 8:09, parenta mga aksyon sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Kumbinsido si Senator Antonio Trillanes nga dunay basihan ng iyang kasong plunder o graft and corruption batok kang gani Presidente Rodrigo Duterte o Senator Bongo. Kaya may kalabutan sa kapig 6 bilyones pesos nga kontrata sa Davao Projects nga gi-award sa amahan o gigsoon ni Senator Go niadtong mayor pa si Duterte hangtod sa pagkapresidente. Maato ni Trillanes nga nakasuod ang elemento sa plunder tungod kay giponduhan ang proyekto ni Duterte o gi-award sa pamilyang Go. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo, ill-gotten wealth. Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184
government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Pamahayag kadto ni Senator Antonio Trillanes. Plano karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tutukan ang pagpalambo sa kinabuhi sa mga magtutudlo dinhi sa Pilipinas. Mato ni Marcos nga importanteng hatagan og pagtagad ang yangungo sa mga magtutudlo tungod kay duna kini epekto sa ilang trabaho nga mao ang paggiya sa mga tinun-an. We have to take care of the teachers. We have to even, of course, financial to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. Ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Giplano karon sa DOH nga i-regulate ang mga mukbang videos o ang mga video diin magkaon og daghan ang usa ka content creator. Kaya naman, pagmukbang ang gitulog hinungdan sa kamatayon sa usa ka content creator sa Iligan City. Matud ni Health Secretary Ted Herbosa nga dunay dalang hulga sa kahimsog ang sobra nga pagkaon tungod kay posibleng daghang sakit ang makuha nini susama na lamang sa obesity o sakit sa kasing-kasing. It's a bad practice because people make content by overeating, and overeating is not healthy. It will lead to obesity, and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attack. I can ban it locally. I can propose for banning mukbang locally, even ask the DICT to stop those sites kasi para rin siyang food pornography. It's actually making people eat like gluttons. You can earn income as long as it does not produce health risks. If you're earning income from something that is a public health threat, I will have to stop you. Pamahayag kadto ni Health Secretary Ted Herbosa. Gibutyag sa China nga kinahanglan tubangon sa Pilipinas ang resulta sa kaugalingong aksyon kinahanglan sa China human pa nga UE sa 60 milyones pesos nga kantidad sa damyos sa Pilipinas kalabot sa netabo sa Ayungin Shoal ni atong Hunyo 17 ning tuiga. Mato ni Colonel Francil Margaret Padilla tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines kun AFP nga gipangayuan nila og bayad og damyos ang China sa paggawa sa ilang mga gamit o wa pa malakip nini ang pagkaputos sa tudlo sa usa nila ka personahe. Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nag-draft po ng letter, no, and isinubmit po na yung ating Sandatahang Lakas sa higher levels of authorities na nga po. Break down po natin yun nga sir, no, kung magkano inabot yung damages that was incurred during the RORE mission nung 17 June. Ang pamahayag ni Colonel Francil Margaret Padilla tigpamaba sa AFP. Gipasalig ni DepEd Secretary Sani Angara nga di niya gamiton ang mambuatan alang sa iyang political nga interest. Mato ni Angara nga kinitungod kay wow sab siya planong mudagan sa piliay sunod tuig ug nagtuo siyang di usab angay nga pahimudsan ang DepEd sa politika. It should not be used for political or electoral purposes. And I'm not running for any position in the coming elections. And the President wants me to serve here for the remainder of the term. Then I'm available as long as I perform. But there's no threat of me leaving or of me using the department for self-aggrandizement. There's no such threat of that. On the plus side, I have relationships also with people in Congress, relationships built up over the years that may come in handy when it comes to time for the budget and lobbying for certain policies for the department. Ang pamahayag ni DepEd Secretary Sani Angara. Sa gawas sa nasod sa Amerika nagbad karon ang dagkong mga Democratic donors ni US President Joe Biden nga di sila muhatag og pundo kaniya kini kon pabiling magmagahi si Biden ug dili gapon ni sibog ang iyang kandidatura. Parayon nagatubang karon sa pressure si Biden nga di na hinayon ang iyang pagpapili tungod sa di maayong performance atol sa debate batok kang kanhi US President Donald Trump. Isaran nga una nang miangkon si Biden nga jetlag hinungdan sa iyang performance apan namugos nga wa siya planong isibog ang iyang kandidatura. Sa Israel gibasol ni kanhi tigpamaba sa Israel Defense Forces kun IDF pinagi ni Lieutenant Colonel Peter Lerner si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tungod sa palpak nga pagdumala sa pakigubat ni batok sa Hamas. Matod ni Lerner nga tungod sa maong giyera nawadan og pagsalig ang ubang mga nasod sa Israel og sa mismong gobyerno niini. Nagtuusab siyang pildi na ang Israel
Ilabi na nga di maayo ang paglantaw niini sa ubang mga nasod. Gidugang pa niini nga pabili nga walay politikal nga estratehiya ang Israel siyang kabulan human sugdi ang opensiba batok sa Hamas. Karon sa atong Magnum Business. Gikabalakan sa Philippine Statistics Authority kung PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa ang puruhan nga mupaspas ang inflation rate karong bulan sa Hulyo. Matod ni Mapa nga kinitungod sa padayong pagsaka sa presyo sa pagkaon sa Pilipinas. Gidugang panini nga duna sa epekto ang inflation rate sa duwang sulan sa mga mamumuo. Tumaas actually yung food non-alcoholic beverages inflation. Ito yung mga pwede nating risk factors para sa future inflation, in particular itong month of July. Let's say mga beauty parlor, mga barbershop, doon nagkakaroon ng increases after na nagkakaroon ng adjustments sa wages. Saka yung restaurants and accommodation services din. Ang pamahayag ni PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samtang sa foreign exchange rate, may ubo sa 14 centavos ang bolor sa usa ka US dollar batok sa peso nga nasa 58 pesos og 64 centavos sa pagsara sa trading kagahapon kung itandi sa 58 pesos og 78 centavos sa pagsara sa trading nadong adlang Huwebes. Sa sports giparot sa Vietnam ang Alas Pilipinas sa FIBB Challenger Cup ipegayon sa Ninoy Aquino Stadium sa Kaluhan. Natapos ang dula sa score nga 25-14, 25-22, 25-21. Manango sa dula o sa kadugan si Cici Rondina sa iyang 15 puntos. Samtang biabag usab sa 12 puntos si Angel Canino. Isa rin nga tungod sa maong kapilihan. Di makadua ang Alas Pilipinas sa 2025 Women's Volleyball Nations League. Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlaw. Hang turugma Timania Kalimti sa usa ka gawas ng katilingban katawhan alamigamanan managlahi managatong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum June Albino. Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan kini si Magnum Eileen Acurin. Kami magbilin kaninyo ning balanong pagtulunan kutob sa imong mahimo itago ang kinabuhi mong pribado sa mga kauban mo sa trabaho. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang laing edisyon sa labas ng mga balita, isyu o opinyon. Magnum 45. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.